hapon po sa ating lahat. Huy! Nagpapasalamat po sa Panginoon. Supposedly ay last week pa sana. Pero, kumbaga ay, yun, ito yung kalooban ng Panginoon na araw, na Sunday po na magpapasalamat sa Panginoon. So, salamat po sa Panginoon. Una at higit sa lahat po ay syempre sa kaligtasan nga po na kanyang pinagkaloob. Tunay na ang Panginoon ay napakabawag biyaya. Ang kanyang kahabagan ay palaging nandyan sa atin. At salamat sa Panginoon sa kaligtasan nga po na kanyang binigay. At salamat din po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ako po ay natutuwa kasi before po yung before ng preparation po ng before ng kasal ay ako po ay nasa Proverbs. At meron diga po sa Proverbs, merong tinawag na virtuous woman sa Proverbs 31. So, kumbaga po, ako po ay natutuwa sa Panginoon kasi, kumbaga, hindi naman yun, kumbaga, ako naman po ay dire-diretso talaga sa pagbabasa din. I mean, wala akong yung parang pattern na parang ligdangan, na ganito sa araw, ganito sa hapon, ganyan. Pero, kumbaga po ay dire-diretso, and then, nakakatawa po, yung last, the week before ng kasal po, ay yun po ang aking nababasa. So, kumbaga po, yung idea ay nire-ready ng Panginoon sa mga ganong bahagi. Tapos po ay, after a week po ng kasal, ay di syempre po nasa Ecclesiastes. Meron pong tinawag doon, meron po dong mga, kumbaga na-appreciate ko po yung sa Ecclesiastes chapter 3, na sabi doon ay in every thing there is a season. So kumbaga po ay, and then upon kumbaga po sa mga napapakinggan po from ibang mga kapatiran, so, kumbaga po ay nakakatuwa po kasi kumbaga from His Word and yun nga po sa mga sinasabi po ng mga kapatiran ay nagkakalaki-laki po siya. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon doon kasi ang Panginoon ay talagang buhay sa akin. Siya po ay buhay sa kanyang mga salita na palaging nangungusap. So yun po, salamat po sa Panginoon. Yun nga po, kumbaga po ay, ito po yung first time ko magpasalamat bilang Mrs. Garvin. So salamat po sa Panginoon. Actually, parang ano naman, parang normal lang. I mean, parang hindi, alam niyo yung, sabi nga po, nag-uusap nga po kami niyan, nagtanong po siya sa akin nung after na yata ng kasal. Sabi, kung ano daw nararamdaman ko kung ako ba ay kinakabahan, ganyan. So, parang, kasi ako po personally, parang hindi ko maramdaman. Hindi man ibig sabihin na hindi maramdaman, hindi nakakasal. Kundi yung idea na parang, iniintay mo lang talaga yung araw na, ikakasal ka na. Saka lang po ako kinabahan nung nandyan ako sa may sasakyan, nung ako ay bababa na. So, kumbaga po ay ganun pala po yun, yung ganung pakiramdam. Kumbaga, ikakasal ka na parang hindi ka ikakasal. So, yun po. Salamat po sa Panginoon. At ako po ay, kumbaga, take ko na rin po yung opportunity na magpasalamat din po sa church, kay pastor po, kay madam, at sa mga workers po na naging kabahagi po, and even sa mga members po na nanulungan. At sa mga nanalangin, alam ko pong kayo ay kasama namin sa panalangin. At yung po ibiyaya ng Panginoon. Kasi kami po talaga pray din. Kasi yung Thursday ay umuulan. Di ka po umuulan ng time na yon. Eh nung nandun po ako sa kanila, ay buhos na buhos ang ulan. So tapos sabi ko, yung talagang, sabi nga ni Kuya Michael, yung tag doon, basta siya yung alam niyo yung, syempre, bilang ay nakakapag-alala nga, kasi nga, maglalapusak yung area ng reception. Pero ako po personally, sabi ko alam ko naman ng Panginoon na may control. Kung yan man ay paulanin ng Panginoon, blessing. Kung hindi man paulanin ng Panginoon, yan po ay biyaya pa din. Ang kumbagay, yan po ay nasa panukala ng Panginoon. Pero syempre nakakakababa din kasi gusto nyo naman ay maging okay din yung, kumbaga ay yung reception area po. And then yung mismong kaganapan na po, yung mismong Friday, ay di ka po yung diklom. Ako, nakita nyo ba yun? Ako, kami lang yung nakakita. Kami lang yung parang nagiging nakakonscious sa weather. So, yun po. Pero salamat po sa Panginoon kasi hindi umulan. Okay din naman po. May init, pero hindi naman doon ganun kainit. So, salamat po sa Panginoon kasi ang Panginoon po talaga ay tumutugon ng panalangin. At biyaya po yun ng Panginoon. And then, salamat po sa Panginoon. Halos, nga po, isang week na rin naman din po kaming magkasama. At biyaya po ng Panginoon ay ang Panginoon po ay, kumbaga masarap palang, kumbaga ay meron kang kasabay na magbasa ng Bible, ganyan.
Dega Romel. Na-encourage tuloy. Kumbaga po ay masarap na pagbulay-bulayan yung ginagawa ng Panginoon sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa sa atin. So, yun po blessing ng Panginoon. Kasi sabi ko nga po ay, kung wala ang kanyang biyaya, ay hindi ko naman talaga mararanasan yung mga ganong bagay, yung bahagi ng buhay. Tapos ay yung pong idea na, kumbaga from dati kang ganito, na nandito ka lang sa Children's Department noon, naging YP, naging YS, kumbaga, and then nandito na po sa ganitong transition. So, salamat po sa Panginoon, dahil nasa YS pa rin po ako. Ayaw pa na married. So, salamat po sa Panginoon, dahil yun po yung biyaya. Ibig sabihin po ay, ang Panginoon po ay talagang gumagawa sa ganong bahagi. Salamat po sa Panginoon sa lahat. Marami pong pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon, pero kumbaga po ay hanggang doon na lang muna. At ang Panginoon po ay tunay na masarap na palaging mahalin natin sa buhay na ito. At siya po ang talagang karapat-dapat na pag-alayan natin ng talagang yung paglilingkod, pagmamahal, lahat. Kasi sabi ko nga po dun sa vow, yun po ay, kumbaga parang ang idea, sulat lang, parang pwedeng sabihin sulat lang. Pero yun po talaga, ever since na naging karelasyon ko po kay Michael, ay sabi ko po ay, ako'y laging nananalangin sa Panginoon na ako'y tulungan niyang mahalin ko pa ng higit ang Panginoon. Kasi alam kong yung pagmamahal na yun na ibibigay ko sa Kanya ay magiging realidad lang yun kung una ko talagang mamahalin ang Panginoon. So, yun po. Salamat po ng marami. At salamat po sa Panginoon. Papuri po sa Kanya.